Magandang araw mga idol. Pasensya na kung minsan hindi ako maka-upload agad. Mobile data lang kasi gamit ko ngayon dahil naputulan kami ng PLDT internet. Kaya pag may load lang ako nakakapag-upload. Shoutout nga pala kay Boss Jerzen Aison sa palaging pag-renew ng membership niya, kahit minsan lang maka-upload. Maraming salamat idol. Kabanata 1581 Balita ng ganap na sayaw. Iminumungkahi kung panatilihing sekreto ang balitang ito pansamantala at sabihin ito kay Chinyu sa loob ng ilang araw. Ang mungkahing ito ay agad na nakakuha ng pagsang-ayon ng maraming matatanda. Sinabi ni Dizun na may galit na mukha, hindi mo ba alam na ang aking Panginoon ay labis na nag-aalala tungkol sa ganap na sayaw ng Panginoon? Ngunit ngayon ay nais mong itago ang balitang ito. Ito ay paghihiganti para sa kabaitan. Dizun, huwag kang mabalisa. Hindi rin namin gusto ito, ngunit ang lahat ay para sa sekta. Bamantong hininga ang matanda. Dizun na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin sa Deputy Sect Master. May pag-asa sa kanyang mga mata na para bang hinihintay niya ang sagot ng Deputy Sect Master. Natahimik sandali ang Deputy Sect Master. Pagkatapos, tumingin siya kay Dizun at sinabing, pumunta ka at hanapin si Chinyu. Sabihin sa kanya ang balitang ito. Tuwang-tuwa si Dizun nang marinig niya ito. Mabilis siyang tumango at sinabing, sige, aalis na ako. Deputy Sect Master. Kung umalis si Chinyu, hindi ito magiging magandang balita para sa Heavenly Cloud Sect. Nag-aalalang sabi ng matanda sa tabi niya. Sinulyapan ng Deputy Sect Master ang Elder, dahan-dahan niyang sinabi, sa karakter ni Chinyu, ano ang gagawin niya kung malaman niyang sinadya mong itago ang balita. Tinisikap mo bang pilitin si Chinyu na maging kaaway muli ng sekta ng Heavenly Cloud? Agad namang tumahimik ang lahat. Oo, sa init ng ulo ni Chinyu, kung alam niya ang tungkol sa bagay na ito, tiyak na gagawa siya ng malaking kaguluhan. Sa oras na iyon, ito ay makakatalo sa sarili. Para sa mga taong tulad ni Chinyu, ang katapatan ay ang pinakadakilang sandata, dahan daw ang sabi ng Deputy Sect Master. Sa silid ni Chinyu, hinihigop niya ang malaking prutas ng yun ang bahagyang nakapikit. Master, may balita. Sa sandaling ito, itinulak ni Dizun ang pinto at humihingal na sinabi. Dahan daw ang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, anong balita? Balita tungkol kay Master Juwo. Sabi ni Dizun. Nang marinig ito, biglang tumayo si Chinyu. Halos agad siyang pumunta sa harap ni Dizun at nag-aalalang sinabi, paano na? Nasaan na si Juwo? Kumusta na ang kalagayan niya ngayon? Pinunasan ni Dizun ang kanyang pawis at sinabing, hindi ko alam ang partikular na sitwasyon. Ang alam ko lang ay si Juwo ay nasa lugar ni Kuzu. Kuzu. Natigilan si Chinyu. Nakalimutan na niya talaga ang taong ito. Bago umalis si Chinyu, sinabihan niya si Kuzu na bantayan si Juwo. Ngayong naaksidente si Juwo, dapat ay nasa kanyang lugar siya. Ang buong Wind Bamboo Mountain ay tinataka ng lihim na pamamaraan. Hindi makapasok ang ating mga tao, kaya hindi natin alam kung paano si Lord Juwo, sabi ni Dizun. Tumango si Chinyu. Huminga siya ng malalim at sinabi, Dizun, sabihin mo sa Deputy Sect Master na pumunta ako sa Wind Bamboo Mountain. Ibinuko ni Dizun ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli, ngumiti siya at sinabing, sige, nakuha ko. Hindi na nanatili si Chinyu. Ang tanging naiisip niya ay si Juwo. Agad siyang umalis sa sekta ng Heavenly Cloud. Ang saglit na umalis si Chinyu sa sekta ng Heavenly Cloud, natuklasan din ng dalawang makajos na monarko na nagtatago sa dilim ang figure ni Chinyu. Ang batang ito, sa wakas ay nakalabas na. Nakangiting sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Matagal na namin siyang hinintay. Oras na para ipadala siya, sabi ng isa pang makajos na monarko na may masamang tono. Sa sinabi nito, agad na binalak ng dalawa na ituloy si Chinyu. Gayunpaman, masyadong nababalisa si Chinyu sa sandaling iyon. Hindi man lang niya tinawag ang makajos na agila. Sa halip, tinapakan niya ang line word formula at mabilis na tumakbo patungo sa Wind Bamboo Mountain. Nang makita ang bilis ng pagkawala ni Chinyu sa isang kisap mata, ang dalawang makajos na monarko ay agad na natigilan.
Paano siya naging napakabilis? Tanong ng isa sa mga makajos na monarko. Hindi kaya alam niya na nagtatago tayo sa kadiliman. Nagtataka ang tanong ng isa pang makajos na monarko. Hindi inaasahan ng dalawa na hindi na nila maaabutan si Chinyu. Sundin ang kanyang panloob na chi at magpatuloy sa paghahanap. Hindi natin siya dapat hayaang makatakas. Nagtama ang dalawa at agad na sumunod sa direksyon ni Chinyu. Sa sandaling ito, si Chinyu ay desperadong nagmamadali patungo sa Wind Bamboo Mountain. Ang Wind Bamboo Mountain ay hindi malayo sa Heavenly Cloud Sect. Pagkatapos ng lahat, doon nakatira si Kuzo. Natural, pipiliin niya ang isang mahusay na lugar. Umasa si Chinyu sa line word formula upang mapabilis ang daan. Sa kalahating araw lang, nakarating na siya sa Wind Bamboo Mountain. Ang Wind Bamboo Mountain ay isang bundok, ngunit ito ay talagang isang manor. Ang buong manor ay nababalot ng isang siksik na panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay tila banayad, ngunit maaari itong magpakawala ng isang nakamamatay na suntok anumang oras. Tumayo si Chinyu sa pasukan, inayos ang kanyang panloob na chi. Huminga siya ng malalim at nagplanong ipaalam kay Kuzo, ngunit tila alam na ni Kuzo ang pagdating ni Chinyu. Ang panloob na chi sa paligid niya ay nagsimulang maglaho, at naging malinaw ang lahat. Pumasok ka. Ang boses ni Kuzo ay malumanay na dumating, sobrang hangkag. Si Chinyu ay hindi nang ahas na mag-antala pa. Mabilis siyang naglakad papunta sa Wind Bamboo Mountain. Sa loob ng bundok, mabilis na naglakad si Chinyu habang itinuturo ang panloob na chi ni Kuzo. Sa sandaling ito, nakaupo si Kuzo sa isang stone table at umiinom ng alak. Medyo relaxed ang itsura niya. Mabilis na lumapit si Chinyu at nag-aalalang nagtanong, kumusta na si Kuya Kuzo, kumusta si Juwo? Ibinaba ni Kuzo ang prasko ng alak sa kanyang kamay at bahagyang bumantong hininga. Sinabi niya, maaari siyang ituring na nagligtas ng kanyang buhay, ngunit ang sitwasyon ay hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu at nagmamadali siyang nagtanong, nasaan siya ngayon? Itinuro ni Kuzo ang isang bahay na kawayan sa hindi kalayuan at sinabing, sumunod ka sa akin. Naglakad silang dalawa patungo sa bamboo house, at ang pinto ay marahas na itinulak ni Chinyu. Sa bamboo bed, ang napakabatang si Juwo ay nakahiga na bahagyang nakapikit. Marami sa kanyang mga buto ang nasira, at ang kanyang panloob na chi ay lubhang hindi matatag. Hindi alam kung ilan sa kanyang mga meridian ang nasira. Kung ikukumpara sa mga pinsala ni Juwo, ang mga pinsala ng deputy sect leader ay hindi dapat banggitin. Juwo. Mabilis na naglakad si Chinyu. Nag-half squat siya sa tabi ng kama ni Juwo, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Itinaas ni Chinyu ang kanyang palad at sinubukang ipadala ang panloob na chi kay Juwo, ngunit nalaman niyang wala itong silbi. Ang pinaka-nawala ng pag-asa kay Chinyu ay hindi niya nalaman kung nasaan ang mga pinsala ni Juwo. Huwag mag-alala, hindi siya mamamatay. Kaya lang, pansamantala siyang nawala ng malay. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Juwo ay isang buhay na patay na tao, sabi ni Kuzo sa gilid. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Napuno ng galit ang kanyang dibdib, at bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan. May paraan pa ba? Pinigil ni Chinyu ang kanyang galit at tumingin kay Kuzo. Umiling si Kuzo at sinabing, hindi dapat magkaroon ng anumang paraan sa South Province. Maaari lamang nating ilagay ang ating pag-asa sa Central Province. Ang Central Province. Tama yan. Iyon ang lugar ng pagtitipon ng lahat ng mga bayani sa mundo. Ang lahat ng nangungunang alchemist ay nasa Central Province. Gayunpaman, hindi makatutuhanang pumunta sa gitnang lalawigan sa sandaling ito. Gaano katagal niya mapapanatili ang ganitong estado? Hanggang kailan siya mabubuhay? Tanong ni Chinyu na may malamig na ekspresyon. Sinabi ni Kuzo sa mahinang boses, 1 taon. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, naiintindihan ko. Kasunod nito, ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin kay Juwo. Sa sandaling ito, tila natutulog si Juwo. Ang kanyang katangi-tanging at dalisay na mukha ay nagparamdam sa mga tao nang hindi sinasadya nang makita ito. Makajos na monarko ng hilagang lupain, ibinulong ni Chinyu ang pangalang ito.
Ilang sandali pa, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Kuzo at malamig na sinabi, gusto kong magpadala ng hamon sa makadiyos na monarko ng hilagang lupain. Kabanata 1582 ang ika-1500 at ika-12 na kabanata ay humarap sa dalawang makadiyos na monarko. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi naiwasang magtaas ng kilay ni Kuzo. Hinahamon ang mga makadiyos na monarko ng hilagang lupain. Ito ay isang pipe dream lang. Alam mo ba kung gaano kalakas ang mga makadiyos na monarko ng hilagang lupain? Sila ay mga kalahating hakbang na walang bisa sa antas ng mga karakter. Kahit si Juwo ay natalo sa kanila, sabi ni Kuzo. Malamig na sinabi ni Chinyu, so ano? Bigyan mo ako ng oras. Papatayin ko sila sooner or later. Pinigay ni Kuzo ang kanyang mga kamay at sinabing, may 4 na makadiyos na monarko sa hilagang lupain. Bawat isa sa kanila ay napakalakas. Walang alinlangan na gumagamit ka ng itlog sa paghampas ng bato sa pamamagitan ng paghahaman sa kanila. Alam kong gusto mong maghiganti para kay Juwo, ngunit hindi ito ang paraan ng paghihiganti. Huminga ng malalim si Chinyu. Tumingin siya kay Kuzo at nakangiting sinabi, Brother Kuzo, naiintindihan ko, ngunit hindi magbabago ang isip ko. Dapat silang dalawa ang mamatay. Dapat silang mamatay sa pamamagitan ng aking mga kamay. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Kuzo. Pinayuhan lang niya si Chinyu na mag-ingat. Brother Kuzo, iiwan ko muna ang Juwo sa iyo sa ngayon, tumingin si Chinyu kay Kuzo at sinabi. Napaungol si Kuzo bilang pasasalamat. Bumantong hininga siya at sinabing, sinisisi ko na ang sarili ko kung bakit hinayaan ko siyang magdusa ng ganoong malubhang pinsala. Tahimik na bumantong hininga si Chinyu. Napatingin siya kay Juwo na nakahiga sa kama at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Bagamat daan-daang taong gulang na si Juwo, ang kanyang hitsura at figure ay palaging nagpaparamdam sa mga tao na siya ay isang maliit na babae. Dahil dito, naawa din ang mga tao sa kanya. Noong araw na iyon, hindi nagmamadaling umalis si Chinyu. Sa halip, nanatili siya sa tabi ni Juwo at pinagmasdan ang pisikal na kalagayan nito. Sa kasamaang palad, sa kakayahan ni Chinyu, wala siyang makitang anuman. Sa gabi, pumasok si Kuzo sa silid. Umupo siya sa tabi ni Chinyu at sinabing casual, Chinyu, sa tingin mo ba ay nagkataon lang ang labanan sa pagitan ng hilagang lupain at timog na rehiyon? Tumingin si Chinyu kay Kuzo at umiling. Siyempre hindi. Matagal nang pinagnanasaan ng mga hilagang lupain ang Southern Region. Uminom si Kuzo ng isang subo ng alak at nagpatuloy, sino sa palagay mo ang naglalaro ng larong ito ng chess? Natigilan si Chinyu. Nagtataka siyang nagtanong, Brother Kuzo, ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang napabuntong hininga si Kuzo, palagi kong nararamdaman na ang lahat ay tila pinag-isipan. Parang may sadyang nag-udyok sa labanang ito. Bagaman mayaman ang timog na rehiyon, ang kanluran at silangang rehiyon ay mas maunlad kaysa sa timog na rehiyon. Ang mga eksperto sa timog na rehiyon ay nahihigitin pa ang kanluran at silangang rehiyon. Habang sinasabi niya ito, huminto sandali si Kuzo. Tumingin siya kay Chinyu at sinabi, dapat mong malaman na noon, may kasabihan sa buong rehiyon ng Li na ang Death River ay humahadlang sa mga yapot ng Heavenly Cloud Sect. Natigilan si Chinyu. Sabi niya na may pagtataka, napakalakas ba ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect? Ngumiti si Kuzo nang walang sinasabi, ngunit napakalinaw na ng kahulugan. Kahit anong tingin mo dito, ang katimugang rehiyon ay talagang hindi ang pinakamahusay na pagpipilian para sa hilagang lupain. Uminom si Kuzo ng isang subo ng alak. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, maaaring, ang mga tao mula sa iba pang dalawang lugar ay nagsisikap na maghasik ng hindi pagkakaunawaan. Bilang tugon dito, hindi sumagot si Kuzo at umiling lamang. Nang patuloy na magtanong si Chinyu, hindi umimik si Kuzo. Tumayo siya at inunat ang kanyang likod, sinabi niya, hindi ako interesado sa mga bagay na ito. Gusto ko lang mamuhay ng sarili kong buhay. Marahil ito ay tila medyo makasarili sa iyo, ngunit ito ang aking pagkatao. Hinding-hindi ako magiging kasing tuwid ni Xiaohai. Sige, kailangan ko ng magpahinga. Pagkasabi nito, itinulak ni Kuzo ang pinto at lumabas.
Nalito si Chinyu sa kanyang mga salita, ngunit sa ilang kadahilanan, naramdaman niyang may ipinahihiwatig si Kuzo. Hindi nakatulog si Chinyu buong gabi. Kinabukasan, nagpaalam si Chinyu kay Kuzo at umalis. Si Chinyu ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin sa ngayon. Kinuha niya ang note na ibinigay sa kanya ni Xiaohai at binasa itong mabuti. May ilang materyales na nakasulat sa slip ng papel. Ang mga materyales na ito ay hindi pangkaraniwan, kaya hindi madaling tipunin ang mga ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Chinyu na hanapin si Zuo Jing at humingi ng tulong sa kanya. Nang umalis si Chinyu sa Wind Bamboo Mountain, bumaba na ang dalawang makajos na monarko ng hilagang lupain. Nagtago sila sa dilim at tahimik na pinagmamasdan ng mga galaw ni Chinyu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagmamadaling kumilos. Sa halip, tahimik silang sumunod sa likuran. Ang dahilan ay dahil ito ang Southern Prefecture. Mula nang makipaglaban sa sect master ng Tianyan sect, naging mas maingat sila. Ipinatawag ni Chinyu ang makajos na agila. Umupo siya sa likod ng makajos na agila at sumugod patungo sa pamilya Zuo. Sa daan, nakaupo si Chinyu na naka-cross-legged at dahan-dahang hinihigop ang espiritual na chi mula sa paligid. Ngayon, ang kalagayan ng pag-iisip ni Chinyu ay lubos na bumuti. Bilang karagdagan sa mahusay na prutas ng Yu, ang kanyang karanasan sa panahong ito ay nagbigay daan din kay Chinyu na makakuha ng higit pang mga insight sa dakilang daw ng langit at lupa. Sa ibaba, ang bilang ng mga magsasaka sa hilagang lupain ay dumami, at sila ay makikita halos lahat ng dako. Ang orihinal na mapayapang Southern region ay naging lupain ng digmaan. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang espasyo sa harap ni Chinyu ay biglang nag-iba-iba, na kumakalat sa lahat ng direksyon tulad ng mga alon ng tubig. Sa susunod na segundo, isang crack ang lumitaw sa espasyo. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Maingat siyang tumingin sa espasyo sa kanyang harapan, at ang kanyang panloob na chi ay agad na tumaas sa pinakamataas. Napakabilis, dalawang figure ang lumabas mula sa kalawakan. Ang dalawang ito ay walang iba kundi ang dalawang dakilang makajos na monarko ng hilagang lupain na sumusunod sa likod ni Chinyu sa lahat ng ito. Tumingin sila kay Chinyu mula sa itaas. Ang kanilang nakakatakot na panloob na chi ay nakapalibot sa kanilang paligid, na nagpaparamdam sa mga tao ng pangamba. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng matinding pressure. Sino kayong mga tao? Malamig na sabi ni Chinyu. Medyo natutuwang sabi ng dalawa, ang mga taong pumatay sa iyo. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, mga taga-hilagang lupain ba kayo? Hahaha. Tama. Kami ang mga makajos na monarko ng hilagang lupain. Napakaraming tao ang napatay mo mula sa hilagang lupain. Ngayon ang araw nang mamatay ka. Malamig na sabi ng dalawang makajos na monarko. Nang marinig ang mga salitang ito, bakas ng galit ang agad na bumalatay sa mukha ni Chinyu. Napakalamig ng layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Dahil sa purong pagpatay na ito, ang dalawang makajos na monarko ay nakadama ng sorpresa. Kayo ang mga makajos na monarko ng hilagang lupain. Malamig na sabi ni Chinyu. Bakit? Kilala mo ba kami? Medyo nagulat na sabi ng dalawa. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, kayo ang nasaktan kay Zuo. Oh, nasugatan. Hindi siya namatay. Hindi maiwasang magulat ang dalawang makajos na monarch nang marinig nila ito. Nang marinig ang pagsang-ayon na sagot na ito, agad na hindi na ito napigilan ni Chinyu. Isang nakakatakot na gintong liwanag ang bumungad sa kanyang buong katawan. Ang nagliliyab na temperatura ay lumipad sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, si Chinyu ay parang isang maliit na araw. Ang ginintoang liwanag ay patuloy na sumisikat sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng lubos na kaibahan sa malamig na layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Sa ibaba, maraming tao ang nagulat sa eksenang ito. Itinaas nila ang kanilang mga ulo upang tingnan si Chinyu. Sino ang nasa taas? Anong meron sa ningning na yan? HMM. Isa na ba itong araw? Hindi, si Chinyu iyon.
Si Chinyu's Radiance. Kabanata 1583 Makilala ang makadiyos na monarko. Napakabilis, may nakakilala kay Chinyu. Masyadong makapangyarihan ang ningning sa kanyang katawan. Alam ng lahat na ang Golden Radiance ay nagmula kay Chinyu. At nakilala rin ng mga magsasaka sa ibaba ang pagkakakilanlan ng dalawang makadiyos na monarko. Nang makita ang dalawang makadiyos na monarko, tuwang-tuwa silang nagsabi, ito ang makadiyos na monarko. Dumating talaga sila sa South Province. Haha, kasama ang The Godly Monarch na kumikilos, ang Chinyu na iyon ay wala. F***CQ. Tiyak na pupugutin ni Chinyu ang ulo ng iyong BULLSH** makadiyos na monarko. Ang mga magsasaka sa katimugang rehiyon ay hindi gustong madaig at agad na sampain. Dahil sa hitsura ni Chinyu at ng makadiyos na monarko, ang moral ng mga magsasaka sa katimugang rehiyon at hilagang rehiyon ay lubos na napalakas, at isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Sa itaas nila, bahagyang nanginginig si Chinyu dahil sa kanyang galit. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mas nakakatakot. Ang gayong panloob na chi ay nagpabuntong hininga maging ang dalawang makadiyos na monarko. Ang iyong lakas ay higit sa walang hanggang limitasyon, komento ng isa sa mga makadiyos na monarko. Hindi ka takataka na gustong palayasin ka ni Sima Bei, walang pakialam na sabi ng isa pang makadiyos na monarko. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang dalawa at sinabing, gusto ko ring maranasan ang tinatawag ninyong makadiyos na monarko, talagang gumamit ka ng napakabigat na kamay laban sa ganap na sayaw. Ako, talagang hindi kita bibitawan. Pagkatapos ng isang paputok na sigaw, nagkusa si Chinyu na umatake. Nakakuyom ang kanyang kamay sa isang gintong kamao at agad na dumurog sa kanilang dalawa. Itinaas ng makadiyos na monarko ang kanyang braso at inilagay ito ng paalang sa kanyang harapan, pinayagan ang kamao ni Chinyu na dumurog sa kanyang katawan. Boom! Matapos ang isang malakas na tunog, ang makadiyos na monarko ay agad na napaatras ng ilang hakbang. Sumasakit ang braso niya. Napatingin siya sa braso niya nang nagtataka. Kaya mo ba talaga akong saktan? Sa sinabi nito, ang makadiyos na monarko ay tumingin sa isa pang makadiyos na monarko at sinabing, umalis ka. Bilang isang makadiyos na monarko ng hilagang lupain, kailangan nating labanan ang dalawa laban sa isa para harapin ang isang junior. Hindi ba biro iyon? Bahagyang tumango ang isa pang makadiyos na monarko at agad na umatras sa gilid. Sa sandaling iyon, naghagis na ng pangalawang suntok si Chinyu. Ang ganap na simula ng sagradong kamao ay sumabog na may napakalakas na ningning sa kamao ni Chinyu. Na-activate niya ang ikalimang antas ng fighting word formula. Ang kanyang kamao ay nabasag ng makapal na parang patak ng ulan. At ang makadiyos na monarko ay hindi nagmamadaling umatake. Patuloy lang niyang ginagamit ang kanyang palad para salubungin ang pag-atake. Sa isang kisap mata, si Chinyu ay nakapaglabas na ng daan-daang suntok. Hehe, hindi naman masama ang lakas mo, pero kumpara sa amin. Bang! Bago natapos ng makadiyos na monarko ang kanyang mga salita, ang 10,000 spellbreaking na suntok ni Chinyu ay nabasag na. Ang Golden Radiance na iyon ay bumaril sa kalangitan, at ang lahat ng madilim na ulap ay nagkalat sa sandaling ito. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog sa palad ng makadiyos na monarko. Sa suporta ng ikalimang antas ng fighting word formula, ang lakas ni Chinyu ay hindi maihahambing na nakakatakot. Ang makadiyos na hari, na natigilan, ay agad na nabasag sa kalahati ng isang suntok. Napaatras pa siya ng ilang hakbang ang natitirang kapangyarihan. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwang sumigaw ang lahat ng magsasaka sa katimugang probinsya sa ibaba. Nakita mo ba iyon? Ang iyong makadiyos na hari ay binugbog ng ating southern province na Chinyu. Haha, wala man lang siyang lakas na lumaban. Ngayon, nabasag pa niya ang isang palad. Talagang mananalo ang South Prefecture. Tiyak na mananalo si Chinyu. Ang mga sigaw mula sa ibaba ay pumasok sa tainga ni Chinyu, ngunit si Chinyu ay labis na natatakot. Ito ay dahil siya lamang ang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng kamao na ito. Sa ikalimang antas ng formula ng fighting word, ang 10,000 spellbreaking punch ay nabasag lamang ang isang palad niya.
Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kakilakilabot ang mga kakayahan ng makadiyos na monarko ng hilagang lupain. Tiningnan ng makadiyos na monarko ang dagwang palad niya at baka sa mukha niya ang lamig. Nakaramdam siya ng kaunting galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang nagawa mo akong saktan. Talagang karapat-dapat kang maging elite ng Southern Prefecture, malamig na sabi ng makadiyos na monarko. Hindi umimik si Chinyu. Inayos niya ang kanyang panloob na chi sa maximum at handang umatake anumang oras. Talagang minamaliit kita. Ang iyong mga kakayahan ay nagulat sa akin. Ang tono ng makadiyos na monarko ay naging mas malamig. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang kanyang figure. Sa isang kisap mata, nagpakita siya sa harap ni Chinyu. Labis na naalarma si Chinyu. Agad niyang tinapakan ang line word formula at bumaril pa atras. Kasabay nito, itinaas ni Chinyu ang kanyang malaking palad at tinamaan ng marka. Tila nagalit ang makadiyos na monarko. Pagharap sa marka ni Chinyu, sinuntok niya ito at agad itong binasag. Sa isang iglap, bumungad sa kanyang palad ang mga agos ng itim na ningning. Ang ningning ay makapal na nakaimpake at nakondense sa isang malaking kamay. Pagkatapos, direktang hinampos nito ang katawan ni Chinyu. Sa harap ng malaking itim na kamay na ito, ang figure ni Chinyu ay tila napakaliit. Sa pagharap sa napakagandang eksperto, hindi nang ahas si Chinyu na itago ang alinman sa kanyang lakas. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang cosmic form at ang kanyang malaking katawan ay bumaril sa langit. Kasabay nito, kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao, at ang kanyang kamao, na parang isang maliit na bundok, ay sumalubong sa itim na palad. Boom! Sa sandali ng banggaan, ang paligid ay naging kawalan. Ang matigas na bulubundukin ay parang isang piraso ng papel, na agad na nabasag, at lahat ng nasa harapan niya ay nalipat sa patag na lupa. Ang mga magsasaka ng magkabilang panig na nakikipaglaban sa ibaba ay direktang nabura sa sandaling ito, at kahit ang kanilang mga abo ay hindi naiwan. Ang malaking katawan ni Chinyu ay napaatras ng 2 hakbang. Nakaramdam ng sakit ang kanyang palad, at ang ningning na nakapaligid sa kanyang kamao ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Tulad ng inaasahan ng makadiyos na hari ng hilagang lupain. Pulong ni Chinyu. Mula nang tumuntong siya sa banal na rehiyon, hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na kalaban. Talagang may kakayahan ka, malamig na sabi ng makadiyos na hari. Bahagyang humihingal si Chinyu, at naging mas mapagbantay ang kanyang mga mata. Hindi nakakagulat na nagawa nilang masaktan ng husto si Juwo. Talagang nakakabigla ang gayong kakayahan. Kung gayon, paano mo matitiis ang hakbang na ito? Itinaas ng makadiyos na monarko ang kanyang ulo upang tingnan si Chinyu, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ginamit muli ang parehong pakulo. Ang kanyang malaking itim na kamay ay naging itim na kuko at malakas na kumamaw kay Chinyu. Naramdaman ni Chinyu ang isang hindi pa naganap na krisis sa itim na kuko na ito. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Nang walang pag-iisip, diretso niyang pinakawalan ang kagalang-galang na ika-5 bundok. Ang napakalaking katawan ng bundok ay bumagsak tulad ng isang meteorite mula sa kalawakan, walang awa na idiniin ng makadiyos na monarko. Ang Black Claw ay biglang nagbago ng direksyon sa sandaling ito, walang awa na humahawak patungo sa kagalang-galang na ika-5 bundok. Hinawakan ng malaking kamay ang kagalang-galang na ika-5 bundok, at sa sumunod na segundo, ang malaking kamay ay naglabas ng napakalakas na itim na ningning. Gusto niya talagang durugin ang kagalang-galang na ika-5 bundok. Ang ekspresyon ni Chinyu ay natakot. Kailangang malaman ng isa na ang kagalang-galang na ika-5 bundok ay paulit-ulit na nagligtas kay Chinyu sa gitna ng apoy at tubig, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng ganoong eksena. Ang malaking kamay ay patuloy na nagpapuwersa. Ang kagalang-galang na ika-5 bundok ay nanginginig ng walang tigil sa kanyang kamay, ngunit walang mga palatandaan ng pagkawasak. Mukhang naramdaman ng makadiyos na hari na hindi niya kayang durugin ang bundok, kaya itinapon niya ito kay Chinyu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu habang nagmamadali siyang bumaril pabalik. Boom! Ang dambuhalang bundok ay bumagsak ng husto sa lupa. Bago pa makahinga si Chinyu, muling hinawakan siya ng palad. Naikuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao.
Sa isang dagandong, muli niyang pinalabas ang kanyang 10,000 spellbreakang na suntok. Isang simple at marahas na puwersa ang itinuro sa malaking itim na kamay. Kabanata 1584, Enlightenment, isa sa dakilang labanan. Bang! Sa sandali ng banggaan, agad na naramdaman ni Chinyu ang matinding sakit sa kanyang palad, at ang mga layer ng gintong liwanag na nakapalibot sa kanyang palad ay patuloy na nahuhulog. Ang kanyang napakalaking katawan ay umatras ng ilang hakbang, na lumikha ng malalaking bunganga sa lupa ng sunod-sunod. Tulad ng inaasahan sa pinakamalakas na tao sa hilagang lupain. Malungkot ang ekspresyon ni Chinyu. No wonder natalo sa kanila ang Absolute Dance Party. Ang lakas ng 2 taong ito ay talagang higit pa sa walang hanggang poste. Ang ekspresyon ni Chinyu ay naging mas malamig at mas malamig. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang katawan sa mga sandaling ito. Natuklasan ni Chinyu na ang makajos na haring ito ay hindi gumagamit ng anumang mga spellang. Sa madaling salita, ang nangungunang martial artist na ito ay walang anumang espesyal o fixed spells. Maliban sa kanilang mga trump card, sa bawat pag-atake niya, magkakaroon siya ng napakaraming pagbabago. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Chinyu. Dahil sa curiosity, hindi na nagtanong pa si Chinyu, bakit hindi ka gumamit ng kakaibang spell? Hindi ka ba seryoso? Hindi naiwasang mabigla ang makajos na Monarco sa kabilang panig. Kasunod nito, hindi niya naiwasang sampin, napakasarap mong pakinggan at napakasindek sa pag-aaral. Sige, hahayaan kitang mamatay ng malinaw na kamatayan. Ang tinatawag na mga spell ay mga cultivation technique lamang na nilikha mula sa pag-unawa ng Great Tao. Ang mga ito ay lubhang hindi praktikal. Ang mahusay na labanan ay patuloy na nagbabago. Paano ito magagawa ng ilang hanay ng mga spell? Ang isang tunay na top-notch martial artist ay isa na madaling gumamit ng Dao technique at espiritual na kapangyarihan, hindi nang hihiram ng tinatawag na spells. Sa sandaling iyon, tila may naintindihan si Chinyu. Naramdaman pa niya na malapit na siyang maabot ang gitnang yugto ng makapangyarihang figurang kaharian. Sige, nasagot ko na ang tanong mo. Oras na para mamatay ka, malamig na sabi ng makajos na Monarco. Teka, may isa pa akong tanong. Biglang sumigaw si Chinyu sa makajos na hari. Baka sa mukha niya ang pagkainip. Malamig niyang sinabi, narito ako para patayin ka, hindi para pag-usapan ang Dao sa iyo. Hindi siya pinansin ni Chinyu at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, bakit mayroon kang anumang malalim na spell? Mukhang taliwas ito sa iyong teorya. Madilim ang mukha ng makajos na Monarco habang dahan-dahan niyang sinabi, kung ito ay isang spell na iniwan ng isang mahusay na magsasaka na lumalampas sa kapigatian, gusto mo bang matutunan ito o hindi? Nagulat si Chinyu at mabilis na sinabi, mukhang may naintindihan ako. Sa madaling salita, ang paglikha ng mga spell ay ang pag-unawa din ng Great Tao. Dahil ang pangunawa ng mga cultivator na may mas mataas na antas ng cultivation ay mas mataas kaysa sa iyo at sa akin, kaya ang mga spelling na nilikha nila ay mas malakas. Malamig na sinabi ng makajos na Monarco, maiintindihan mo ito sa ganitong paraan. Medyo nasasabik na sinabi ni Chinyu, sa madaling salita, ang esensya ng paglilinang ay ang pag-unawa sa dakilang Dao. Ang paglalakad sa kahabaan ng dakilang Dao. Ang makajos na Monarco ay tila medyo nairita sa mga salita ni Chinyu. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, huwag mong isipin ang mga walang kwentang bagay na ito. Malapit ka nang mamatay. Ano ang silbi ng pag-iisip ng labis? Hindi siya pinansin ni Chinyu at sinabing, hindi nakapagtataka na si Xiaohai ay hindi kailanman gumamit ng anumang mga spelling, ngunit ang bawat palad ay sobrang siksik. Halos walang mga spelling na maihahambing dito. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, hindi sinasadya ni Chinyu na tumingin sa kanyang sariling kamao. Marahil ay masyado akong umasa sa mga spell na naiwan ng aking ama. Ito ay talagang nagpapataas ng aking lakas, ngunit sa parehong oras, ito ay may limitadong kakayahang umangkop. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang masamang bagay, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Si Chinyu ay hindi nakakuha ng maraming insight sa mga spell na naiwan ng Guardian. Ito ay dahil marami sa mga spells ay ganap na hindi angkop. Hindi bababasa, hindi sila angkop para sa kasalukuyang Chinyu.
Ang pinagkatiwalaan niya para mabuhay ay ang ganap na simula ng Sacred Fist at ang 10,000 Spellbreaking Punch. Bagamat ang 10,000 Spellbreaking Punch ay nilikha mismo ni Chinyu, sa katunayan ito ay isang pagbabago batay sa ganap na simula ng Sagradong Kamao. Hindi gaanong nagbago ang kakanyahan nito. Matapos ang paalala ng makadiyos na Monarco, ang utak ni Chinyu ay tila nabuksan sa isang iglap. Naging malinaw ang lahat. Pati ang gininto ang kinang sa kanyang katawan ay lalong uminit. Salamat sa iyong paggabay. Upang mabayaran ka, iiwan kita ng isang kumpletong bangkay. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang makadiyos na Monarco. Malamig na sinabi ng makadiyos na Monarco, bagay na walang ingat. Sa sinabi nito, nanginginig ang kanyang katawan at agad na lumitaw sa harap ni Chinyu. Sa pagkakataong ito, hindi nagpanik si Chinyu. Tinalikuran niya ang kanyang likas na pag-iisip at mga spelling at itinaas ang kanyang kamao upang aiugoy ito. Sa sandaling ito, nagulat si Chinyu nang makitang ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tila kayang ibigay sa mas malaking lawak. Ang lakas ng ordinaryong suntok na ito ay talagang lumampas sa 10,000 Spellbreaking Punch. Boom! Ang makadiyos na Monarco, na nahuli, ay agad na pinalipad ng suntok ni Chinyu. Nang makita ang eksenang ito, mas kumbinsido si Chinyu sa sarili niyang mga iniisip. Ang mga tinatawag na spell ay dapat na nakabatay sa pangunawa ng isang tao sa Great Dao. Lahat ng spell na naiintindihan ko ay maaaring mababaw lang, mahinang ungol ni Chinyu. Hindi mapigilan ni Chinyu na makaramdam ng kagalakan sa kanyang puso, ngunit ang makadiyos na Monarco sa di kalayuan ay labis na galit na galit. Ito na ang pangalawang beses na pinalipad siya ng suntok ni Chinyu. Para sa makadiyos na Monarco ng Hilagang Lupain, ito ay walang alinlangan na isang kahihiyan. Sige, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Ito naman ang Southern Prefecture, kung sakaling may mangyari, paalala ng isa pang makadiyos na Monarco. Pagkatapos nitong paalala, unti-unting kumalma ang makadiyos na Monarco. Hindi mo ba gustong malaman ang pamamaraan? Sige, masisiyahan kita, malamig na sabi ng makadiyos na Monarco. Iniabot niya ang kanyang palad, at lumutang ang isang itim na bulaklak ng lotus. Ang lotus flower na ito ay puno ng mapangwasak at mapang-api na kapangyarihan. Sa sandaling ito ay lumutang, ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang mag-distort. Masasabi ni Chinyu sa isang sulyap kung gaano nakakatakot ang spell na ito. Ang kanyang mga kamay ay dumulas, sinusubukang unawain ang dakilang daw ng langit at lupa. Ilang sandali pa, iniunat ni Chinyu ang kanyang palad, at isang marka ang agad na lumabas mula sa kanyang palad, dumiretso sa Black Lotus. Boom! Ang kapangyarihang nakapaloob sa markang ito ay sumanib sa Great Dao, at ang kapangyarihan nito ay walang hangganan. Nalampasan nito ang lahat ng mga spelling na ginamit ni Chinyu noon. Walang ibang dahilan. Ito ay dahil ang dating pangunawa ni Chinyu sa mga spell ay masyadong mababaw, at higit siyang umasa sa walang katulad na pisikal na katawan na ito. Ngunit sa sandaling ito, tila naiintindihan niya ang tunay na kahulugan ng mga spell at ang Great Dao, at natural na naging mas nakakatakot ang kapangyarihan. Bagamat iyon ang kaso, ang Black Lotus ay, pagkatapos ng lahat, isang trump card spell ng makadiyos na Monarch. Paano ito madudurog ng mark ni Chinyu? Bagamat isang napakaniningning na ningning ang bumungad sa sandaling ito ay nakipag-ugnay, hindi nito nagawang iling ang itim na lotus kahit kaunti. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata habang ang gininto ang liwanag ay sumisikat sa kanyang buong katawan. Makalipas ang kalahating segundo, biglang sumuntok si Chinyu. Ang suntok na ito ay isa pa ring 10,000 spell-breaking punch, ngunit ibang-iba ito sa dati. Ang kapangyarihan nito ay nagkaroon ng husay na pagbabago. Maging ang makadiyos na Monarco sa di kalayuan ay hindi napigil ang sumimangot. Nakikita niya na si Chinyu ay napabuti ng husto sa maikling panahon, at nakikita niya na ang lakas ng suntok na ito ay mas nakakatakot. Nakakatakot ang kakayahan ng batang ito sa pag-unawa. Sumimangot ang isa pang makadiyos na Monarco. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan lamang ng ilang salita, ngunit ito ay talagang nagbigay daan kay Chinyu na magkaroon ng isang nakakatakot na pag-unlad. Ito ay sadyang hindi narinig.
Kinuyam ni Chinyu ang kanyang Golden Fist at dumiretso sa Black Lotus. Ito ang kombinasyon ng isang tunay na pisikal na katawan at isang spell. Ito ay masasabing isang tunay na puwersa ng pagdurog. Kahit na ang dalawang makajos na monarko ay naramdaman ang nakakatakot na lakas na iyon. Kabanata 1585, Walong pagbabago ng demonyo. Ang nakasisilaw na gininto ang ningning at ang misteryoso at kakaibang Black Lotus ay tuluyang nagbanggaan. Lahat ng nasa paligid ay agad na napunit na parang papel. Ang lahat ay agad na naging abo. Anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ito? Masasabing makayanan ng mundo. Kahit na sa buong Southern Province, kakaunti ang mga tao na makatiis sa pamamaraang ito. Si Chinyu, na nagkaroon ng kaliwanagan, ay may hindi pa nagagawang kapangyarihan ng 10,000 spell-breaking punch. Gayunpaman, iyon ay, pagkatapos ng lahat, ang makajos na hari ng hilagang lupain. Ito ang pinakamalakas na pag-atake ng pinakamalakas na eksperto sa hilagang lupain. Sa harap ng Black Lotus, napilitan pa ring bumalik si Chinyu. Ang kanyang katawan ay patuloy na umatras, na nag-iwan ng mahabang pilat sa lupa. Ang buong katawan ni Chinyu ay kumikinang sa gintong liwanag. Ang kanyang panloob na chi ay sumabog sa sukdulan, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang Black Lotus. Sa hindi kalayuan, ang dalawang makajos na monarko ay nagsiwalat ng gulat na mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na si Chinyu ay hindi madudurog ng Black Lotus sa isang labanan. Hindi katakataka na maraming tao ang mataas ang tingin sa kanya, sabi ng isang makajos na monarko sa malalim na boses. Ngunit sayang walang kwenta. Mamamatay na siya ngayon. Dumating na rin sa tabi niya ang ibang makajos na monarko. Sa hindi kalayuan, ang itim na lotus ay umaaligid sa itaas ng ulo ni Chinyu, patuloy na dumidiin pababa. Ginamit ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas, desperadong sinusuportahan ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin niya nagawang harangan ang Black Lotus. Pakiramdam niya ay madudurog na ang lahat ng buto sa kanyang katawan, at maging ang kanyang divine sense ay dinudurog. Walang silbi, malamig na sabi ng makajos na monarko. Malamig niyang pinagmamasdan ang katawan ni Chinyu na isa-isang durog. Isang malamig na ngiti ang hindi maiwasang sumilay sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu ay biglang tumaas muli. Ang orihinal na madilim na ningning ay muling namukadkad tulad ng sinag ng sikat ng araw na tumago sa madilim na ulap. Ito ang Beast Spirit Pill. Ito ang Beast Spirit Pill na pinino ni Chinyu sa mga nakaraang eksperimento niya. Sa ilalim ng pagpapahusay ng Beast Spirit Pill, ang rasyonalidad ni Chinyu ay napigilan, ngunit ang kanyang lakas ay tumanggap ng napakalakas na pagtaas. Ang Black Lotus ay itinulak ni Chinyu pataas ng pulgada, at ang kanyang bibig ay naglabas ng parang hayop na dagendong. HMPH. Tableta ito, malamig na sabi ng makajos na monarko. Tama. Nakainom nga ang batang ito ng hindi kilalang Pildores, ngunit kahit ganoon, hindi niya kayang labanan ang Black Lotus, sabi ng isa pang makajos na monarko. Habang nag-uusap sila, si Chinyu, na nakainom ng Beast Spirit Pill, ay talagang bumuti ng husto. Gayunpaman, laban sa Black Lotus, tila kulang pa rin siya sa lakas. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa. Ang makajos na monarkang ito ay nakapasok na sa kalahating hakbang na walang bisa pagbabalik na kaharian, habang si Chinyu ay isang bagong advanced na makapangyarihang figure. Paano siya magiging match sa dalawa? Dumagundong. Ang itim na lotus ay naglalabas ng mga sinag ng itim na liwanag, at ang kapangyarihan ay naging mas mabigat. Si Chinyu, na nagkaroon lang ng momentum sa counterattack, ay pinigilan na naman. Kung magpapatuloy ito, natakot siya na madudurog siya ng Black Lotus. Sa ilalim ng Black Lotus, ang ulo ni Chinyu ay puno ng pawis at dugo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang nagawa sa Black Lotus. Mukhang iyon lang ang magagamit ko, mahinang ungol ni Chinyu. May teknik pa siyang walang kwenta. Iyon ang 8 pagbabagong demonyo na ibinigay sa kanya ni Wen Wanji. Kapag ginamit na ang teknik na ito, tuluyan na itong mauuwi sa kabaliwan, at ang lakas ng isang tao ay makakatanggap din ng malaking pagtaas.
Kung ikukumpara sa 8 pagbabagong anyo ng demonyo, kahit ang mga epekto ng Beast Spirit Pill ay hindi dapat banggitin. Si Chinyu ay orihinal na ayaw gamitin ang pamamaraang ito, ngunit ang mga epekto ng fighting word formula ay malapit nang mawala. Sa pagkakataong iyon, natatakot siya na tuluyan na siyang maging laruan ng dalawa. Sa hindi kalayuan, malamig na nakatingin kay Chinyu ang dalawang makajos na monarko. Malamig na ngiti ang sumilay sa kanilang mga mukha, na para bang nakita na nila ang eksena ng pagbagsak ng katawan ni Chinyu. Ngunit sa sandaling ito, ang gintong liwanag sa ilalim ng Black Lotus ay biglang naglabas ng pulang ilaw. Ang dalawang uri ng mga ilaw ay nag-interweave sa sandaling ito, at isang nakatutuwang layunin ang lumabas. Oh, ano ito? Medyo nagulat na sabi ng dalawang makajos na monarko. Sa isang sulyap, nakita nila na ang itim na lotus na dumudurog ay talagang tinutulak pataas ng paunti-unti. Sa susunod na segundo, ang Black Lotus ay agad na natamba ni Chinyu. Ang bibig ni Chinyu ay naglabas ng parang hayop na dagandong. Ang kanyang mga eskarlate na mata ay nakatitig sa dalawang makajos na monarko. Ang 8 pagbabagong anyo ng demonyo ay isang nangungunang banal na kasanayan, at ito rin ay isang spell na pinagkatiwalaan ni Wen Wanji upang suportahan ang kanyang sarili. Dahil mismo sa spell na ito kaya siya nag-amok sa Southern Region, at kahit ang Heavenly Cloud Sect ay hindi nang ahas na guluhin siya. Bilang karagdagan sa line word formula ni Chinyu, Beast Spirit Pill, at Divine Dragon Power, ang lahat ng spell ay lumundag at nag-overlap sa sandaling ito. Ang kapangyarihan ay hindi maisip. Pilit na dagandong ang pinakawalan ni Chinyu. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang kanyang anyo, at agad siyang nagpakita sa harap ng makajos na monarkang ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng dalawang makajos na monarko. Naramdaman na nila ang kakaiba sa katawan ni Chinyu. Dahil sa sindek ng kapangyarihang ito, kahit sila ay nakadama ng bakas ng takot. Isa sa mga makajos na monarko ang nagtaas ng kanyang kamay upang salubungin ang kamao ni Chinyu. Gayunpaman, sa isang iglap lang, pinalipad siya ni Chinyu. Hindi maganda. Parang may naramdaman ang ibang makajos na monarko. Nagmamadali siyang sumigaw, ito ang 8 pagbabagong demonyo ni Wen Wanyo. Pilasan mo at layuan mo siya. Gayunpaman, paano sumuko ang makapangyarihang makajos na monarko ng ganoon? Pumangon siya mula sa lupa at malamig na sinabi, paano kung ito ang 8 pagbabagong anyo ng demonyo? Bakit ako matatakot sa kanya? Siguradong papatayin ko siya ngayon. Sa sinabi nito, ang makajos na monarko ay sumandal. Ang kanyang buong katawan ay sumabog na may itim na ningning habang siya ay diretsyong sumugod kay Chinyu. Sa sandaling iyon, nawala na ang katwiran ni Chinyu. Siya ay tulad ng isang mabangis na hayop na may lamang ang pinaka-primitive na pag-atake. Ang dalawa sa kanila ay nasangkot sa isang matinding labanan sa himpapawid. Ilang sandali, walang humpay na pagsabog. Ang lahat ng pamamaraan at batas ng Dao ay nawala ang kanilang mga epekto sa sandaling iyon. Ito ay dahil ang pisikal na katawan ni Chinyu ay masyadong malakas. Ang kanyang pisikal na katawan ay sapat na upang maputol ang lahat. Nang makita ng isa pang makajos na monarko ang eksenang ito, hindi niya naiwas ang sumimangot. Ang 8 pagbabagong anyo ng demonyo ay talagang naaayon sa kanilang reputasyon, mahina niyang sabi. Naramdaman din ng ibang makajos na monarko na may mali. Paano tumaas ng husto ang lakas ni Chinyu? Ito ay hindi mababa sa kanyang sarili. Bumalik ka. Ang 8 pagbabago ng demonyo ay hindi na makakatagal. Sa oras na iyon, siya ay magiging isang pile, malamig na sabi ng isa pang makajos na monarko. Nang marinig ito, ang makajos na monarko na nasa gitna ng labanan ay hindi napigilan ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Sa huli, nakinig pa rin siya sa kanyang mungkahi at bumaril sa likod. Ang 8 pagbabagong anyo ng demonyo ay ang legacy spell ng pamilya Wen. Sinasabi ng alingawngaw na ang pinagmulan nito ay ang dakilang bundok ng Yu. Hindi ito dapat maliitin, malamig na sabi ng isang makajos na monarko. HMPH. Hindi ko talaga matatanggap ito. This child is merely a newly advanced mighty figure. Actually hindi ko siya nagawang patayin. Hindi bale.
Hangga't ginagamit niya ang 8 pagbabagong anyo ng demonyo, hindi siya maiiba sa isang halimaw na walang katalinuhan. Maghintay ka lang. Hindi magtatagal, tiyak na mamamatay siya. Malamig na tumingin silang dalawa kay Chinyu. Si Chinyu, na dapat ay umatake ng hindi nag-iisip, ay nakatayo na ngayon doon. Ang kanyang mga mata ay nababalot ng pulang ilaw, ngunit sa ilalim ng pulang ilaw na ito, makikita ng isa ang bakas ng dahilan. Ang hitsura na ito, at ang kakulangan ng katalinuhan ng demonyong hayop ay ganap na naiiba. Kabanata 1586 Wangji Liuli. Sa hindi kalayuan, pinaikit ng 2 makajos na monarko ang kanilang mga mata at malamig na tumingin kay Chinyu. Naghihintay sila, naghihintay para sa isang crazy Chinyu, naghihintay para sa isang baliw at walang utak na Chinyu. Ngunit ang ikinagulat nila ay nakatayo doon si Chinyu at hindi gumagalaw ng mahabang panahon. Isang pares ng escarlate na mata ang naglalabas ng malamig na tingin. Oh, ano ang nangyayari? Medyo nataranta ang isa sa mga makajos na monarko. Bakit siya nakatayo roon na hindi gumagalaw? Hindi ba't ang 8 pagbabagong anyo ng demonyo ay dapat na mabalisa? Medyo nalilito rin ang ibang makajos na monarko. Sa sandaling ito, nagsalita si Chinyu. Sabi niya sa halos paos na boses, mula ngayon. Ako, si Chinyu, lalaban sa iyo hanggang kamatayan. Ngayon, maglalabas ako ng hamon sa iyo. Pagkasabi pa lang ng mga salitang ito, nabigla agad ang dalawa. Ito ay hindi dahil sa mga salita ni Chinyu, ngunit dahil sa reaksyon ni Chinyu. Malinaw na ginamit niya ang 8 pagbabago ng demonyo, paano pa siya makakapagsalita? Paano pa siya nagkaroon ng dahilan? Ito, ano nga ba ang nangyayari? Ang 2 makajos na monarko ay kinilabutan. Bago sila makapag-react, ginamit na ni Chinyu ang kapangyarihan ng 8 pagbabagong anyo ng demonyo para tumalikod at tumakas. Sa ilalim ng pagpapalaki ng 8 pagbabagong anyo ng demonyo, ang bilis ni Chinyu ay napakabilis. Ang pulang ningning at gininto ang ningning ay nagsanib na parang kidlat. Ang 2 makajos na monarko ay walang oras na mag-isip at agad na hinabol siya. Gusto talagang tumakas ng batang ito. Paano ito naging posible? Sa ilalim ng pagpapalaki ng 8 pagbabagong anyo ng demonyo, paano niya napanatili ang kanyang kamalayan? Napakalakas ba ng divine sense ng batang ito na kahit na ang 8 pagbabagong anyo ng demonyo ay hindi ito kayang sirain? Naghabulan silang dalawa habang gulat na gulat. Hindi sila naglakas loob na isipin kung anong uri ng pag-iral ang isang tao na maaari pa ring panatilihin ang kanyang katwiran sa ilalim ng 8 pagbabagong anyo ng demonyo. Ang bilis ni Chinyu ay napakabilis, at ang 2 makajos na monarch ay tumaas din ang kanilang bilis sa sukdulan. Naghabulan sila sa daan, ngunit hindi siya naabutan ng dalawa kahit anong mangyari. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog sa kanilang isipan. Pinatawag tayo ng amo. Kailangan nating bumalik kaagad sa hilagang lupain. Ang tinig na ito ang naging dahilan ng paghinto ng 2 makajos na monarko na naghahabol sa kanilang landas. Nagkatinginan sila at agad na kumunat ang noo. Talagang pinatawag tayo ng master sa sandaling ito, baka sa mga mukha nila ang hindi pagpayag. Hindi maiwasan ang kanilang mga mata na tumingin sa direksyon kung saan tumakas si Chinyu. Hindi ko talaga matatanggap na hayaan siyang makatakas ng ganon-ganon lang. Pagkatapos ng labanang ito, malinaw na alam nilang dalawa na ang banta ni Chinyu sa hilagang lupain ay mas malaki kaysa sa inaakala nila. Gayunpaman, walang nang-ahas na sumuwi sa mga utos ng Panginoon ng mga hilagang lupain. Gaano man kalaki ang pag-aatubili nila sa kanilang mga puso, maaari lamang silang makabalik pansamantala sa hilagang lupain. Hayaan siyang mabuhay ng ilang araw, malamig na sabi ng 2 makajos na monarko. Kasunod nito, pumasok sa dilim ang kanilang mga katawan at umalis sa South Province. Tuldok-tuldok-tuldok. Nang muling magising si Chinyu, nakarating na siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Sa pagkatulala, gumapang siya mula sa lupa. Sakit lang ng ulo ang naramdaman niya, para siyang tinamaan ng kidlat. Ang 8 pagbabagong ito ng demonyo ay talagang umaayon sa reputasyon nito, bulong ni Chinyu sa mahinang boses.
Malakas niyang ipinilig ang kanyang ulo at saka pinakawalan ang kanyang banal na sentido, tinakpan ang kanyang paligid. Wala siyang makitang anyo ng tao o kahit na anong buhay sa paligid. Mabuti na lang at hindi naabutan ang 2 taong iyon, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Nakatayo siya doon na may solemn na ekspresyon. Ang lakas ng 2 makadiyos na monarkang ito ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Hindi nakakagulat na naglakas loob silang tumakbo sa Cultivation Mountain upang pukawin ang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Gayunpaman, ito ay mabuti din. At least nakakuha ako ng ilang mga insight mula sa kanila, sabi ni Chin Yu sa mahinang boses. Ang labanang ito ay lubhang makabuluhan para kay Chin Yu. Ang kanyang pag-unawa sa pamamaraan ng Dao ay gumawa din ng isang husay na paglukso. Natatakot ako na hindi magtatagal bago ako makatuntong sa gitnang yugto ng makapangyarihang figurang kaharian, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Kasunod nito, tinawag ni Chin Yu ang Divine Hawk. Tumayo siya sa likod ng figure at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng angkan ng Zuo. Ang susunod na kailangan niyang gawin ay tipunin ang lahat ng mga materyales na kailangan para sa array formation ni Xiaohai. Gayunpaman, si Chin Yu ay hindi pamilyar sa katimugang rehiyon, kaya maaari lamang siyang umasa kay Zuo Jing. Sa susunod na mga araw, nakaupo si Chin Yu na naka-crossleg sa likod ng Godly Eagle. Kailangang sabihin na ang labanang ito ay naging dahilan upang halos maubos ang panloob na chi ni Chin Yu. Kung gusto niyang makabawi sa kanyang peak, malamang na magtatagal ito. Habang nasa daan, dahan-daang hinigop ni Chin Yu ang kanyang panloob na chi at dahan-daang nabawi ang kanyang katawan. Pagkaraan ng hindi kilalang bilang ng mga araw, sa wakas ay dumating si Chin Yu sa pamilya Zuo. Ang pamilya Zuo ay katulad pa rin ng dati. Kumakanta at sumasayaw sila na parang walang kinalaman sa kanila ang digmaan sa labas ng mundo. Si Chin Yu ay tumalon pababa mula sa likuran ng makadiyos na agila at natagpuan si Zuo Jing. Sa sandaling ito, si Zuo Jing ay nasa bodega ng gamot. Nang matagpuan siya ni Chin Yu, naka-crossleg siya na may maraming uri ng halamang gamot sa harapan niya. Nang makita ang eksenang ito, walang puso si Chin Yu na abalahin siya. Tumalikod na siya at nagplanong umalis. Kuya Chin. Ngunit sa sandaling ito, binuksan ni Zuo Jing ang kanyang mga mata at tinawag si Chin Yu. Tumayo siya mula sa lupa at nakangiting sinabi, Brother Chin, hindi ka ba nasa hilagang lupain? Bakit bigla kang pumunta sa aking Zuo family? Napangiti si Chin Yu at diretsyong sinabi, nandito ako para humingi ng tulong sa iyo. Dahil doon, naglabas si Chin Yu ng isang pirasong papel at ibinigay kay Zuo Jing. Ang mga materyales na ito ang kailangan ng senior na si Xiaohai. Sa aking mga koneksyon at kakayahan, hindi ko alam kung gaano katagal upang tipunin ang mga ito, sabi ni Chin Yu. Kinuha ni Zuo Jing ang piraso ng papel at sinulyapan ito. Pagkatapos, bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing, ang mga materyales na ito, ay hindi karaniwan. Mahirap bang tipunin sila? Tanong ni Chin Yu. Tumango si Zuo Jing at sinabing, mabuti naman ang iba, ngunit ang Wangji Shenli na ito ay nagmula sa Wangji Mountain. Bundok Wangji. Natigilan si Chin Yu. Ito ba ang lugar kung saan bumagsak ang Tribulation Transcending Stage? Ang sabi-sabi ay maraming magagaling na magsasaka na nakalampas sa kapigatian ang namatay sa bundok ng Wangji. Bukod dito, walang nakakaalam ng tiyak na dahilan. Sa mga lugar tulad ng Zhejiang, ang isang random na bato na bumagsak ay malamang na isang pinakamataas na kayamanan, hindi banggitin itong Wangji Shenli, paliwanag ni Zuo Jing. Sa pagkakaalam ko, ang Wangji Shenli ay isang banal na bato mula sa Wangji Mountain. Ito ay dinalisay ng maraming taon ng banal na apoy. Hindi banggitin ang maliit na rehiyon sa timog, kahit nasa gitnang rehiyon, ito ay isang kayamanan na sapat upang kumilos ang iba't ibang maharlikang pamilya. Bakit kailangan ito ni Xiaohai? Bilang tuktok ng katimugang rehiyon, paanong hindi niya malalaman kung gaano kahirap ang bagay na ito? Nang marinig ito, sumimangot si Chin Yu. Logically speaking, hindi dapat. Hindi dapat siya hiniling ni Xiaohai na maghanap ng ganoong kayamanan. Brother Zuo, mahirap bang pumunta sa Wangji Mountain mula dito? Tanong ni Chin Yu.
Nang marinig ito, hindi napigilan ni Zuo Jing na matawa. Brother Chin? Wala kang balak pumunta sa Wangji Mountain, di ba? Hindi napigilan ni Zuo Jing na matawa. Tumawa ng mapait si Qin Yu at sinabing, kung hindi, ano pa ang magagawa ko? Tahimik na umiling si Zuo Jing at sinabing, sa palagay ko sinasadya ka ni Xiaohai na akitin ka. Saglit na natigilan si Qin Yu bago umiling at sinabing, imposible. Ang ginawa niya ay ganap na hindi makatwiran. Siguro, hindi nakipagtalo si Zuo Jing kay Qin Yu. Paano ito, kapatid na Zuo, ipunin mo muna ang iba pang materyales. Tungkol sa Wangji Liuli na ito, mag-iisip ako ng paraan, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Kabanata 1587, muli si Xiao Yu. Ibinuka ni Zuo Jing ang kanyang bibig na parang gusto niyang hikayatin si Qin Yu na sumuko, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngumiti lang siya at hindi umimik. Okay, iwan mo sa akin ang mga materyales na ito. Tutulungan kitang kunin ang mga ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Zuo Jing. Tumango si Qin Yu at sinabing, salamat. Matapos ipaliwanag ang bagay na ito, kinuha ni Qin Yu ang pangalawang piraso ng papel. Ang piraso ng papel na ito ay ang hiniling ni Xiaohai kay Qin Yu na hanapin. Ang pangalan ng taong ito ay Yenan, at ang piraso ng papel ay nagpapahiwatig ng kanyang tirahan. Ayon kay Xiaohai, si Yenan ay napakalakas, ngunit mayroon siyang kakaibang personalidad. Siya ay lubhang malupit at puno ng masamang intensyon. Talagang hindi isang madaling gawain ang hikayatin siya. Gayunpaman, nakapaghanda na si Qin Yu. Sa karamihan, may babayaran siya. Hanggat maaari niya itong hikayatin na lumabas sa bundok, sapat na iyon. Kaya naman, sinunod ni Qin Yu ang address sa note at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Yenan. Tuldok, sa hilagang hangganan. Tumayo si Xiaohai sa tabi ng pampang ng Dead River at tumingin sa tapat niya. Puno ng pag-aalala ang kanyang isip, at bakas ng determinasyon ang kanyang mga mata. Gagawin mo ba talaga ito? Sa sandaling ito, isang matandang boses ang nagmula sa likod ni Xiaohai. Lumingon siya at nakitang ang taong dumating ay talagang isang monghe mula sa Hangxi. Kung alam ni Qin Yu ang tungkol dito, siguradong magugulat siya. Hindi lumingon si Xiaohai. Patuloy siyang tumingin sa kabilang panig at dahan-daang sinabi, ito ang tanging paraan. Hindi ganoon kadali ang tumawid sa ilog ng kamatayan. Bahagyang napabuntong hininga si Monk Hangxi. Napabuntong hininga si Xiaohai at sinabing, tama. Lahat ng tumitawid sa ilog ng kamatayan ay nasugatan. Natahimik sandali ang monghe ng Hangxi at nagsabi, bakit hindi ka mag-isip ng ibang paraan? Maraming mahuhusay na tao sa South Province. Naniniwala akong may iba pang paraan. Lumingon si Xiaohai at tumingin sa monghe ng Hangxi na nasa harapan niya. Sinabi niya, kapag ang Panginoon ng Hilagang Lupain ay gumising, sino ang makakatalo sa kanya? Kung hindi natin siya papatayin bago siya magising, ito ay isang kapahamakan para sa lahat. Kaya pinaalis mo si Qin Yu at pinaalis ang lahat sa hangganan, nagpaplanong tumawid sa ilog ng kamatayan ng mag-isa at alisin ang guro ng Hilagang Lupain. Bahagyang nanginig ang boses ng monghe. Ngumiti si Xiaohai at sinabing, oo. Kung babalik si Qin Yu, pupunta ba siya sa ilog ng kamatayan kasama mo? Tanong ng monghe sa Hangxi sa malalim na boses. Umiling si Xiaohai at sinabing, hindi na siya makakabalik sa oras. Pinigyan ko siya ng dalawang mahihirap na problema. Ang Wangji Glace ay nasa Wangji Mountain, at walang makakahanap sa kanya. Yenan ay may madilim at mabisyo na kalikasan, at hinding-hindi siya magagawang hikayatin ni Qin Yu. Nang marinig ito, hindi napigilan ng monghe ng Hangxi na mapabuntong hininga. Tumingin siya kay Xiaohai at sinabing dahan-dahan, kakaiba talaga kayong magkapatid. Kung alam ito ng kapatid mo, iniisip ko kung pipigilan ka niya. Tiyak na pipigilan niya ako, sabi ni Xiaohai sa malalim na boses, kaya hindi niya dapat malaman. Sa puntong ito, ang magaspang na palad ni Xiaohai ay nakalagay sa kanyang maskara. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang maskara, tumambad ang isang napakapamilyar na mukha. Ang mukha na ito ay eksaktong kamukha ng pinuno ng sekta ng Tianian. Malamang magugulat ang sinumang makakita nito.
Ang ninanais niya ay isang kalaban, ang nais ko ay kapayapaan, bulong ni Xiaohai sa mahinang boses, na parang may sinasabi siya sa kanyang isipan. Kung gayon bakit hindi siya pumunta sa Holy Region, bakit siya nanatili sa South Region? Tanong ng monghe ng Hanshi. Dahan daw ang sinabi ni Xiaohai, marahil ay naghihintay din siya na mawala ang Death River. Pinagdikit ng monghe ng Hanshi ang kanyang mga palad at sinabi, kung gayon, hiling ko sa iyo ang lahat ng mabuti. Pagkasabi noon ay natapakan niya ang nyebe at unti-unting nawala sa malawak na nyebe. Kung ikakalat ang usapan ng dalawa, siguradong magugulat ang buong mundo. Si Xiaohai at ang sect master ng Tianyan sect ay talagang kambal. Hindi katakataka na siya ay nakasuot ng maskara sa lahat ng oras na ito. Ito ay malamang na hamarang sa mukha na ito. Hinding-hindi ko hahayaang mabuhay muli ang Panginoon ng mga hilagang lupain. Ikinuyom ni Xiaohai ang kanyang mga kamao, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang panig, si Qin Yu ay mabilis na nagmamadali patungo sa tirahan ni Yenan. Sa daan, ang bilis ng Divine Hawk ay napakabilis. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming araw ng mahabang paglalakbay, ang Divine Hawk ay nagpakita rin ng labis na pagod at nagpakawala ng mga alon ng nagdadalamati. Tinapik ni Qin Yu ang kanyang ulo at sinabing may kaunting pagkakasala, I'm sorry. Napabayan ko ang nararamdaman mo nitong ilang araw. Itinaas ng makajos na agila ang kanyang ulo at nagpakawala ng malakas at matunog na sigaw. Nakakadurog ng lupa, na para bang ipinapahayag nito ang nakatagong kapitan. Buti na lang at may lungsod sa ibaba. Bagamat medyo malayo ang lungsod na ito, maaari nitong hayaang makapagpahinga sandali ang makajos na agila. Sa makatuwid, nakahanap si Qin Yu ng isang tavern at pansamantalang tumigil doon. Naglabas siya ng ilang pildores mula sa kanyang bulsa at pinasok ito sa bibig ng banal na agila. Pagkatapos kumain ng tableta, ang Divine Eagle ay biglang naging mas masigla. Gayunpaman, ang mga tabletang ito ay nangangailangan ng isang tiyak na tagal ng oras upang masipsip, kaya pansamantalang huminto doon si Qin Yu. Sinamantala ang oras na kinain ng Divine Eagle ang tableta, pumasok si Qin Yu sa tavern at humanap ng lugar na mauupuan. Nag-order siya ng ilang pinggan at isang kaldero ng alak. Habang kumakain at umiinom, naghihintay siya. Napakakaunting tao sa tavern, at ang mga taong kumakain sa tavern ay hindi masyadong malakas. Marahil ito ay dahil sa kadahilanang ito na ang lugar na ito ay hindi sinalakay ng mga hilagang magsasaka. Ito ay maaaring ituring na isang purong lupain. HM. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Qin Yu ang isang malakas at kakaibang panloob na qi. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang maramdaman ang panloob na qi na ito, sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng panloob na qi na ito. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Qin Yu na ang panloob na qi na ito ay lubos na pamilyar, na para bang nagmula ito sa isang pamilyar na tao. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Iniwan niya ang spirit coin at dahan-dahang tumayo para lumabas ng tavern. Kasunod nito, sinundan ni Qin Yu ang panloob na qi na ito at bumaril patungo sa pinagmulan ng panloob na qi. Habang mabilis na sumulong si Qin Yu, ang panloob na qi ay palapit ng palapit, at ang pamilyar na pakiramdam ay lalong naging malinaw. Hindi nagtagal, nakita ni Qin Yu ang isang figure sa isang bulubundukin malapit sa lungsod. Ang figure ay matangkad at balingkinitan, na ang kanyang likod ay nakaharap kay Qin Yu. Ang kanyang magandang buhok ay nakasabit sa likod ng kanyang mga balikat, at ang panloob na qi sa kanyang katawan ay kalmado at labis na mapang-api. Parang lotus flower na makikita lang sa malayo at hindi mahawakan. Xiao Yu. Mabilis na nahulaan ni Qin Yu ang pagkakakilanlan ng taong ito. Nagmamadali siyang sumugod, natatakot na umalis si Xiao Yu. Hindi nagtagal, dumating si Qin Yu sa harap ni Xiao Yu. Ang ikinagulat ni Qin Yu ay wala siyang suot na maskara. Sa halip, nabunyag ang tunay niyang mukha. Sa pagtingin sa pamilyar ngunit medyo hindi pamilyar na mukha na ito, si Qin Yu ay may hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Xiao Yu? Ikaw. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig, ngunit saglit, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumingin lang si Xiao Yu kay Qin Yu.
Walang kahit nakititing na emosyon sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay walang laman at malamig. Mula nang makuha ni Xiaoyu ang maskara, para siyang ibang tao. Hindi na siya kasing pilyo gaya ng dati. Sa halip, kinilig ang mga tao. Are you waiting for me? Where have you been in this period of time? Tanong ni Qinyu habang sinusubukan niyang maramdaman ang pagbabago-bago ng panloob na chi ni Xiaoyu. Sa kasamaang palad, hindi makita ni Qinyu ang kanyang lakas. Qinyu? Kaya nandito ka. Sa sandaling ito, biglang sumili ang itim na ningning sa harap ni Qinyu. Pagkatapos, ilang lalaking nakasuot ng itim ang lumabas sa kawalan. Kabanata 1588, ginawa siya ni Xiaoyu. Ang mga lalaking ito na may itim na damit ay may dalang napakalakas na panloob na chi. Lumabas sila mula sa kawalan, malinaw na hiniram ang pagbuo ng teleportasyon ng mga hilagang lupain. Matapos bumalik ang dalawang makajos na monarko sa hilagang lupain, agad nilang inutusan ng iba na habulin si Qinyu. Ngayon, nagkataon na nakakita sila ng mga bakas ng Qinyu dito. Sa pagtingin sa mga lalaking ito na nakaitim na damit sa harap niya, hindi maiwasan ni Qinyu na bahagyang sumimangot. Malamig niyang sinabi, bakit? Ang iyong makajos na monarko ba ay tumakas ng mag-isa at ipinadala kayong lahat dito upang mamatay? Tumakas. Ang makajos na monarko ay mayroon lamang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Kung hindi, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa ba hanggang ngayon? Malamig na sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Tama. Espesyal na pinadala kami ng makajos na monarko dito para ibalik ka. Susundan mo ba kami sa sarili mong kagustuhan, o gusto mong pilayin ka namin bago ka ibalik? Ngumisi si Qinyu, iilan lang sa inyo. Maaari kang pumunta at subukan. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Qinyu kay Xiaoyu at sinabing, hintayin mo muna ako sa gilid. Nanatiling tahimik si Xiaoyu at malamig na tumingin kay Qinyu. Wala nang pakialam si Qinyu kay Xiaoyu. Napakalakas ng mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit. Kung maabala sila kahit saglit, malamang na dito sila mamatay. Gayunpaman, ang mga tingin ng mga lalaking nakasuot ng itim ay nahulog kay Xiaoyu. Sino ang babaeng ito? Mukhang kakaiba siya, sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang katawan, ay may kakaibang panloob na chi. Ang isa pang nakaitim na lalaki ay humakbang pasulong. Pagkatapos, nagkatinginan sila at agad na sumigaw, bata, interesado ka bang bumalik sa hilagang lupain kasama namin? Si Xiaoyu ay nanatiling tahimik gaya ng dati. Mute. Napangiwi ang lalaking nakasuot ng itim. Pagkatapos, naglakad siya patungo kay Xiaoyu at hinawakan ang balikat nito. Xiaoyu. Nagbago ang ekspresyon ni Qinyu nang makita niya ang eksenang ito. Sumulong na sana siya, ngunit ang sumunod na nangyari ay nagulat kay Qinyu. Bahagyang itinaas ni Xiaoyu ang kanyang palad at sinampal ang ulo ng lalaking nakasuot ng itim. Bago pa makapag-react ang lalaking nakaitim na damit, durog na durog at sumabog ang buong katawan niya. Ang lahat ng panloob na chi ni Xiaoyu ay dumaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang palad. Nang makita ang eksenang ito, marami sa mga lalaking nakasuot ng itim sa hilagang lupain ang agad na nagalit. Nililigawan mo si kamatayan. Malakas silang sumigaw at sumugod kay Xiaoyu. Si Xiaoyu ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Habang pasulong ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit, ang kanyang katawan ay naglalabas ng napakakinang at napakagandang panloob na chi. Boom! Sa sandaling magkadikit sila, napaatras lahat ang mga lalaking nakasuot ng itim, halos madurog ang kanilang mga katawan. Ikaw, itinaas ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang kamay at itinuro si Xiaoyu, puno ng takot ang mukha nito. Bago pa siya makapagsalita, sinampal na siya ng mahina ni Xiaoyu. Boom! Ang malakristal niyang palad ay nakatikip sa lupa, parang sinag ng paglubog ng araw na bumabagsak mula sa langit, na bumabalot sa lahat. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay agad na nabasag sa meat paste, maging ang kanilang mga buto ay nabasag. Hindi napigilan ni Qinyu ang lumunok, na nakatitig kay Xiaoyu na may tulalang ekspresyon. Napakalakas ng mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit.
Bagaman hindi sila kasing lakas ng mga makajos na hari sa hilagang lupain, tiyak na hindi sila ordinaryong tao. Pero ngayon, lahat sila ay pinatay ni Xiaoyu sa isang sampal. Anong klaseng lakas ito? Ito, ang bilis ng pagpapabuti ay mas mabilis kaysa sa akin. Hindi napigilan ni Qingyu na umungol sa mahinang boses. Kailangang malaman ng isa na si Xiaoyu ay nasa landas ng paglilinang ng mas kaunting oras kaysa sa Qingyu. Bagamat malamang na siya ay muling nagkatawang tao, ang bilis na ito ay medyo napakabilis. Kahit na ang isang buhay na tulad ni Xiaohai ay hindi magagawa ito. Ibigay mo sa akin ang bagay. Sa wakas, nagsalita si Xiaoyu. Natigilan si Qingyu at sinabing, anong bagay? Itinuro ni Xiaoyu ang special magic artifact ni Qingyu. Bago pa makapagsalita si Qingyu, lumutang ang banal na larawan mula sa special magic artifact at dumapo sa kamay ni Xiaoyu. Xiaoyu, hindi mo ito maaalis sa akin. Agad na nabalisa si Qingyu. Ang banal na larawang ito ay ang tanging trump card ni Qingyu. Kung nawala niya ang item na ito, tiyak na makakaharap niya ang isang mahusay na kaaway sa hinaharap. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xiaoyu si Qingyu at tumalikod para umalis. Kinagat ni Qingyu ang kanyang mga ngipin at mabilis na hinabol siya. Sa sandaling ito, lumingon si Xiaoyu at binigyan ng malamig na tingin si Qingyu. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang napakalakas na layuning pumatay. Ang layunin ng pagpatay na ito ay hindi maiwasang maging sanhi ng pagkagulat ni Qingyu at pagpawisan ng malamig. Siguradong hindi isang gawa ang titig na iyon sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, malamang na tumaas talaga ang layunin ng pagpatay ni Xiaoyu. Buti na lang at mabilis na napigilan ang pagpatay sa kanyang mga mata. Lumutang ang kanyang figure at tumayo sa harap ni Qingyu. Ang kasalukuyang Xiaoyu ay may napaka-perpektong figure. Sa katunayan, mas matangkad pa siya ng bahagya kaysa kay Qingyu. Bilang karagdagan sa malakas na panloob na chi sa kanyang katawan, maging ang aura ni Qingyu ay mas maikli ang ulo. Early stage mighty figure. Pulong ni Xiaoyu tungkol sa cultivation ni Qingyu. Pagkatapos, nakita niya ang token na nakasabit sa dibdib ni Qingyu. Bago ka pumasok sa Return to Void stage, huwag pumunta sa Central Plains, at huwag makipag-ugnayan sa pamilya yan, tahimik na sabi ni Xiaoyu. Natigilan si Qingyu at nagmamadaling nagtanong, bakit? Tandang padamdam. Hindi sumagot si Xiaoyu. Tumalikod siya at humakbang sa kawalan. Sa isang kisap mata, nawala siya ng walang bakas. Lubhang hindi komportable si Qingyu. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang hindi pamilyar ang Xiaoyu sa kanyang harapan. Parang tama ang sinabi ng bigot na may bigot. Sa sandaling ganap na nagising si Xiaoyu, malamang na makakalimutan na niya ito. Reversion Void Stage, mahinang ungol ni Qingyu. Ang kasalukuyang Qingyu ay nasa maagang yugto lamang ng Almighty Realm. Paanong napakadali para sa kanya na tumuntong sa Reversion Void Stage. Para sa banal na rehiyon, kahit na ang isang henyo ay mangangailangan ng higit sa 100 taon upang makapasok sa Reversion Void Stage. Kahit na ang isang halimaw ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang dekada, at ito ay nasa ilalim ng saligan na ang angkan ay magbubuhos ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, hindi kailangan ni Xiaoyu na magsinungaling sa kanya. Dahil sinabi niya ito, tiyak na may katuturan ito. Habang tumatakbo ang mga iniisip ni Qingyu, isang bracelet na kumikislap na may 5 kulay na liwanag ang nahulog sa harap ni Qingyu. Natigilan si Qingyu at mabilis na kinuha ang bracelet. Ang pulseres ay mukhang napaka-ordinaryo, katulad ng isang ordinaryong pulseres na binili sa isang stall sa gilid ng kalsada. Gayunpaman, ang ordinaryong pulseres na ito ay naglabas ng napakahiwagang panloob na chi. Inamoy ito ni Qingyu. Oo, iyon ay ang panloob na chi ni Xiaoyu, at maging may bahid ng bango sa katawan. Ito ang mahiwagang artifact na iniwan ni Xiaoyu para sa akin. Naisip ni Qingyu sa kanyang sarili. Nilero ni Qingyu ang mahiwagang artifact at sinabi sa mahinang boses, inalis niya ang banal na larawan. Ito dapat ang aking kabayaran. Hindi siya nagmamadaling pag-aralan ang bracelet na ito, bagkus ay itinago niya ito sa kanyang bag. Mula nang makita niya si Xiaoyu,
si Qinyu ay dumanas ng matinding dagok. Ang pagkakaiba sa lakas ay mahirap pa ring tanggapin. Bilang karagdagan sa mga huling salita ni Xiaoyu, lalo nitong ikinabahala si Qinyu. Reversion Void Stage, mahinang bulong ni Qinyu habang naglalakad siya pabalik. Tuldok-tuldok-tuldok, ang hilagang lupain. Sa malamig na Ancestral Hall, mayroong ilang mga token. Sa sandaling ito, sa Ancestral Hall, kabuoang 8 token ang nabasag. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagbago ang mga mukha ng mga tao sa Ancestral Hall. 8 kagalang-galang, patay na ba? Kabanata 1589 Super Strong Foundation. Mayroong 4 na makajos na monarko at 8 kagalang-galang sa hilagang lupain. At ang 8 kagalang-galang ay ang pinakamakapangyarihang mga tao sa ibaba ng 4 na makajos na monarko. Bagaman ang kanilang lakas ay mas mababa kaysa sa 4 na makajos na monarko, hindi sila dapat maliitin, kahit na higit sa walang hanggang limitasyon. Ngunit ang gayong eksperto ay talagang namatay ng ganoon. Paanong hindi sila magugulat? Qinyu? Pinatay niya ang 8 kagalang-galang na tao ng napakabilis. Ang mga taong nagbabantay sa Ancestral Hall ay hindi napigil ang ipakita ang mga ekspresyon ng pagkagulat. Mukhang mali ang paghusga namin sa lakas ni Qinyu. Ang bagay na ito ay dapat iulat kaagad sa makajos na monarko. Maghintay kayong lahat dito. Ire-report ko ito. Natural na hindi alam ng mga taong ito ang pag-iral ni Xiaoyu. Ang alam lang nila ay agad na pinatay ang 8 kagalang-galang. Ito ay tiyak na isang malaking kawalan sa hilagang lupain. Tuldok-tuldok-tuldok. Nagmamadaling bumalik si Qinyu sa tavern. Matapos maubos ang natitirang pagkain, tinawag niya ang Divine Eagle at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Yenan. Ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa tirahan ni Yenan. Habang nasa daan, ang isip ni Qinyu ay napuno ng mga salitang sinabi ni Xiaoyu. Huwag pumunta sa Central Plains hanggang sa maabot mo ang Reversion Void Stage. Noong una, nagplano si Qinyu na mag-isip ng paraan upang magtungo sa gitnang kapatagan pagkatapos ayusin ang mga usapin sa hilagang lupain. Ngunit ngayon, para siyang tinamaan sa ulo, na naging sanhi ng pagkalugi ni Qinyu. Ang figure ni Yan Ruozo ay lumitaw sa kanyang isipan. Matagal nang hindi nagkita ang dalawa. Ang pinanabik na ito na nakabaon ng malalim sa kanyang puso ay nagpapahirap kay Qinyu sa lahat ng oras. Central Plains, bulong ni Qinyu sa mahinang boses, bakas ng determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. Ang bilis ng paglaki ni Xiaoyu ay talagang nagulat kay Qinyu. At ang mga tao ng Changmang, na nakarating sa banal na rehiyon bago ang Qinyu, ay malamang na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Lahat sila ay top-notch henyo at tiyak na hindi mababa sa sinuman. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga sekta ang lalaban para pagyamanin sila? Panahon na para pabilisin ko ang aking paglilinang, naisip ni Qinyu sa kanyang sarili. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang sumipsip ng espiritual na chi mula sa paligid. Ang mga lihim ng hilagang lupain ay naging dahilan din ng pagkamausisa at pagkahumaling ni Qinyu. Hindi lang si Xiaohai ang nagnanais na mawala ang Death River. Ganoon din si Qinyu. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakakita sila ng isang grotto heaven sa hanay ng bundok na pumuno sa kalangitan. Ito ay maaaring ituring na isang tunay na grotto heaven blessed land. Hindi lamang ito nagkaroon ng mahusay na lokasyong geographical, ngunit hindi rin ito ginulo ng sinuman. Sa malaking batong pinto, mayroong isang malaking, ye, na nakasulat dito, na nagpapahiwatig ng pagkakakilanlan ng may-ari ng Grotto Heaven. Si Qinyu ay tumalon pababa mula sa Divine Eagle at dumating sa pasukan ng Grotto Heaven. Sa pasukan ay nakatayo ang 2 taong berde ang mukha at may pangil. Ang kanilang mga hitsura ay lubhang nakakatakot at pangit, na naging sanhi ng mga tao na manginig sa takot. Ang aura na ibinubuga mula sa kanilang mga katawan ay mas kakaiba kaysa sa panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay tila hindi nagmula sa isang taong nagsasaka. Pakireport na pinadala ako ng Senior Xiaohai para bisitahin si Senior Ye, magalang na sabi ni Qinyu. Ang 2 gwardya sa pintuan ay napatingin kay Qinyu at malamig na sinabi, Mr. Ayaw niyong makakita ng mga bisita.
Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, "Paki-report na may importante akong itatanong sa iyo." Tinulyapan ng guard si Chinyu at malamig na sinabi, "Binata, mukhang hindi mo alam ang mga patakaran." Natigilan si Chinyu at sinabing, "Anong mga patakaran?" Gumisi ang dalawang lalaki at sinabi, "Bakit namin sasabihin sa iyo?" Natigilan si Chinyu at mabilis na naunawaan ang ibig sabihin ng dalawang lalaki. Sa makatuwid, kumuha si Chinyu ng isang stack ng mga spirit coins at ibinigay ito sa dalawang lalaki. "Kailangan kong problemayan kayong dalawa para tumulong na ipaalam sa kanila," sabi ni Chinyu. Ibinagsak nilang dalawa ang mga spirit coin sa lupa at ninisyan, "Sinisikap mo bang paalisan ang mga pulubi?" Seek me. Agad nagalit si Chinyu. Gayunpaman, mayroon siyang pabor na itatanong, kaya napigilan lamang niya ang kanyang galit at sinabing, "Magkano ang gusto mo? At least take out a daisy red babe, right?" Malamig na sabi ng dalawa. Wala nang ibang pagpipilian si Chinyu. Makakakuha lang siya ng ilang pil mula sa special magic artifact at ipasa ito sa kanila. Ininom ng dalawa ang tableta at pinagmasdang mabuti. Pagkatapos, ngumuso sila at sinabing, "Maghintay ka rito." Nang makita ito, agad na nagkaroon ng masamang impresyon si Chinyu kay Yenan. Gaya ng inaasahan, nakatataas ang nakatataas, ngunit ang nakababa ay baluktot. Malamang na hindi mabuting tao si Yenan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang dalawang napakapangit na tao. "Pumasok ka. Maglakad ka ng diretso mula rito at makikita mo si Master Ye." Sabi ng dalawang tao. Hindi gaanong nagsalita si Chinyu at agad na humakbang patungo sa Grotto Heaven na ito. Ang lugar na ito ay isang pinagpalang lupain. Ang halo ay dumaan sa mga puno at nagwisik pababa, na nag-iwan ng mga bitik ng napakagandang marka sa lupa. Ang mga dekorasyon sa magkabilang panig ay gawa sa natural na magandang jade at banal na bato. Sila ay lubhang maluho. Matapos dumaan sa eskinita na ito, makikita ang isang napakagandang tirahan sa dulo. Ito ang pinakamarangyang gusali na nakita ni Chinyu mula nang tumuntong siya sa banal na rehiyon. Ang buong malaking bulwagan ay kumikislap na may gintong kulay. Bagamat medyo makulit, puno ito ng kabayanihan. Isang bilog na mesa ang inilagay sa malaking bulwagan. Kulay itim na tinta ang buong round table. Ito ay malinaw na ginawa mula sa pinakamahusay na kalidad ng inkstone. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo at umiinom ng tsaa. Ang nakakaloka, ang dahon ng tsaa niya ay enlightenment tea. Agad na namutla si Chinyu sa takot. Anong uri ng karakter ito, Yenan? At gaano karaming mga kayamanan ang nakatago sa buong Grotto Heaven? Nang makita si Chinyu na naglalakad, kinaway ni Yenan ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Ipinakilala ba kayo ni Xiaohai?" Pinawi ni Chinyu ang kanyang divine sense at magalang na sinabi, "Pagbati, Senior Ye. Ako si Chinyu. Oh, bakit mo ako hinahanap?" Nagbuhos si Yenan ng isang tasa ng tsaa para kay Chinyu. Nagulat si Chinyu. Ito ang enlightenment tea, isang kayamanan. Kaya naman, sabay-sabay itinaas ni Chinyu ang tasa ng tsaa. Isang nakakapreskong pakiramdam ang pumasok sa kanyang isipan. Ito talaga ang enlightenment tea, gulat na sabi ni Chinyu. Ang epekto ng enlightenment tea ay higit na mabuti kaysa sa magandang prutas ng Yu. Natawa si Yenan at sinabing, "Enlightenment tea lang. Marami pa ako sa bahay. Lahat sila binigay sa akin ng iba." Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga, nakakagulat talaga ang background ni Senior Ye. Sa oras na ito, binago ni Yenan ang paksa at sinabing, "Dahil pumunta ka sa akin para humingi ng tulong, ano ang plano mong ibigay sa akin?" Natigilan si Chinyu, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko alam kung anong senior ang kailangan mo." Nagtaas ng kilay si Yenan. Tiningnan niya ang special magic artifact ni Chinyu at sinabing, "Paano ko malalaman kung ano ang mayroon ka?" Sa puntong ito, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko muna." Mabilis na sinabi ni Chinyu kay Nan ang nangyari. Ito ay isang pangunahing bagay na kinasasangkutan ng Southern Prefecture at sa Hilagang Lupain. "Senior Ye, mangyaring tulungan mo ako.
Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi. Tienan ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, hayaan akong tingnan kung ano ang mayroon ka sa iyong spatial magic artifact. Si Chinyu ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Kung tutuusin, tama lang na magbigay siya ng kapalit sa paghingi niya ng tulong. Kaya, inilabas ni Chinyu ang lahat ng item sa spatial magic artifact, kabilang ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Xiao Yu, pati na rin si Huang Jifoyan at lahat ng iba pang kayamanan. Kabanata 1590 Natutulog na Demonic Beast. Inilagay ni Chinyu ang halos lahat ng kanyang kayamanan sa harap ni Yenan. Si Yenan ay sumulyap at mabilis na nakita na ang mga kayamanan sa mga kamay ni Chinyu ay pambihira. Wangji Buddha Flame. Itinaas ni Yenan ang kanyang kilay at iniunat ang kanyang kamay upang kunin ito. Bagamat nag-aatubili si Chinyu na hiwalayan ito, hindi siya nagsalita at pinayagan si Yenan na kunin ang apoy ng Wangji Buddha sa kanyang kamay. Ang bola ng apoy na iyon ay sumayaw sa palad ni Yenan, mukhang napakademonyo. At ang mga mata ni Yenan ay puno rin ng pananabik. Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, Senyor, kung handa kang tumulong, maibibigay ko sa iyo itong Wangji Buddha Flame. Iniunat ni Yenan ang kanyang palad, at ang Wangji Buddha Flame ay agad na nawala ng walang bakas. Maliwanag, itinago niya ito sa spatial magic artifact niya. Dahil dito, labis na nag-aatubili si Chinyu na makipaghiwalay dito. Gayunpaman, ang mga bagay sa hilagang lupain ay mas mahalaga ngayon, kaya pilit lamang na matiis ni Chinyu ang pag-aatubili na ito. Pagkatapos noon, walang malasakit na sinabi ni Yenan, ang isang apoy lamang ng Wangji Buddha ay hindi katumbas ng halaga na kumilos ako. Alam mo rin na ako, si Yenan, ay hindi nagkukulang ng mga kayamanan. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at nagtanong, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin ng senyor? Walang pakialam na sinabi ni Yenan, napakalinaw ng kahulugan ko. Kung gusto mong tumulong ako, kailangan mong bigyan ako ng higit pang mga gantimpala. Pero, ito lang ang mayroon ako, sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Mga ad ng pop future. Talaga. Tumaas ang kilay ni Yenan. Walang sinabi si Chinyu. Siyempre, hindi ito totoo. Mayroon pa rin siyang bronze coffin sa kanyang kamay, ngunit ang banal na katawan sa bronze coffin ay iniwan ni Chinyu para sa bakal na itlog. Hindi niya talaga kayang ibigay ito kay Yenan. Totoo. Pagkatapos mag-isip sandali, nagsinungaling si Chinyu. Nang marinig iyon, agad na sinabi ni Yenan, paano ito? 300 milya sa unahan, mayroong isang kuweba kung saan natutulog ang isang demonyong halimaw. Tinala mo sa akin ang kaibuturan nito, at nag-aatubili akong sasang-ayon dito. Paano naman? Isang natutulog na demonyong hayop. Napakalakas ba nito? Hindi malay na tanong ni Chinyu. Ayos lang. Kung hindi dahil sa katotohanang may gagawin ako, pupunta sana ako para kunin ang kaibuturan nito, walang pakialam na sabi ni Yenan. Nag-isip sandali si Chinyu at naramdaman niyang hindi ito mahirap na bagay, kaya tumango siya at sumang-ayon. Senyor Ye? Pagkatapos ay aalis na ako ngayon, sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin ito, tumayo si Chinyu at umalis. Ipinatawag niya ang Divine Eagle at naghanda upang mahanap ang demonyong halimaw na ito. Pagkaalis ni Chinyu, bumantong hininga si Yenan. Sa isang pag-iisip, kinuha niya ang Wangji Buddha Flame. Sa mundong ito, may mga tao pa ring pumupunta para magbigay galang sa akin. Not bad? Nakangiting sabi ni Yenan. Gusto mo ba talagang tulungan siya? Sa sandaling ito, nagtanong ang mayordomo ni Yenan. Gumisi si Yenan at sinabing, tulungan mo siya. Paano ito posible? Wala akong oras na gawin iyon. Kung gayon, paano kung ibinalik niya talaga ang inner core? Medyo nalilito ang sinabi ng butler. Gumisi si Yenan at sinabing, may kabuoang 8 kuweba 300 milya ang layo mula rito. Ang lugar na iyon ay tinatawag na kuweba ng demonyo. Hindi pa banggitin na ang mga demonyong halimaw na ito ay makapangyarihan, kahit na ibinalik niya talaga ang panloob na kaibuturan, kaya ano? Makakahanap ako ng dahilan para sabihin na nahanap niya ang maling kuweba at kinuha niya ang maling panloob na core. Mga ad ng pop future. Biglang natauhan ang butler.
Nagpatuloy siya sa pagtatanong, kung gayon, ayaw mo bang ibalik sa kanya itong Wangji Buddha flame? Ibalik ito sa kanya. Kailan magkakaroon ng dahilan para ibalik ang bagay na nasa aking mga kamay? Ngumisi si Yenan. Ibinigay niya ang Wangji Buddha flame sa mayordomo at sinabing, sige, alisin mo itong Wangji Buddha flame. Oo, guro. Kinuha ng katulong sa tabi niya ang Wangji Buddha flame at dahan-daang umatras. Sa kabilang panig, si Qinyu ay nakasakay sa banal na agila habang siya ay nagmamadali sa direksyon na itinuro ni Yenan. Hindi nagtagal, palapit ng palapit si Qinyu sa posisyong iyon. Sa sandaling ito, ang figure sa ilalim ng mga paa ni Qinyu ay umiiyak, mukhang lubhang hindi mapakali. Bahagyang kumunat ang noo ni Qinyu. Habang inabot niya upang aliwin ang banal na agila, binuksan niya ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa unahan. Nakita niya na sa gubat, maraming kuweba. Ang bawat isa sa mga kuweba ay naglalabas ng napakalakas na panloob na chi. Ang malakas na panloob na chi na ito ang nagdulot ng matinding pagkabalisa sa banal na agila. Nanginginig ito sa hangin. Halata namang nagsinungaling si Nan. Ang demonyong hayop sa kuweba ay napakalakas. Inalis ni Qinyu ang Divine Eagle at naglakad patungo sa kuweba. Pagdating niya sa paligid, mas naging halata ang malakas na panloob na chi. Halos malagutan ng hininga. Ang nagbigay kay Qinyu ng matinding pananakit ng ulo ay mayroong 8 kuweba sa harapan niya. Sa bawat kuweba, may demonyong halimaw na mahimbing na natutulog. Aling kuweba ang sinasabi ni Nan? Hindi napigilan ni Qinyu na sumimangot. Mayroong 8 kuweba sa kabuuan. Walang ideya si Qinyu kung saan magsisimula. Ngunit dahil dumating na siya, medyo ayaw ni Qinyu na bumalik ng ganoon. Dahil hindi niya sinabi kung aling kuweba iyon, sa tingin ko kahit anong demonyong halimaw ay dapat na maayos, pag-ungol ni Qinyu. Tinulyapan niya at sa wakas ay pinili niya ang kuweba na may pinakamahina na panloob na chi at strode. Madilim ang kuweba, at masasabing hindi man lang makita ang sariling mga daliri. Iniunat ni Qinyu ang kanyang palad at pinakawalan ang espiritual na apoy, lumakad pasulong kasama ang mahinang apoy ng espiritual na apoy. Ang kanyang banal na pakiramdam ay napunta ng malalim sa demonyong halimaw, hinahanap ito. Habang lumalalim si Qinyu sa demonyong halimaw, lumakas ang panloob na chi. Ang malamig na pagpatay na layunin na ibinubugo mula sa katawan nito ay nagpang-inag maging si Qinyu. Kahit na natutulog ito, mayroon itong nakakatakot na layuning pumatay. I wonder kung gaano karami ang napatay ng demonyong halimaw na ito, naisip ni Qinyu sa sarili. Hindi nagtagal, isang malaking katawan ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Qinyu. Tila ito ay isang natutulog na tigre. Ang mga guhit sa buong katawan nito ay kumikislap sa dilim. Hindi nagising ang demonyong hayop nang dumating si Qinyu. Humihilik pa ito ng malakas. Umalangaw-ngaw sa kuweba ang nakakabinging hilik. Tulog talaga itong parang troso, naisip ni Qinyu sa sarili. Malamang na ang demonyong hayop na ito ay walang likas na mga kaaway. Kung hindi, hindi ito magiging pabaya. Maaari ko rin itong patayin habang ito ay natutulog, upang maiwasang ma-alerto ang iba pang mga demonyong hayop sa labanan, naisip ni Qinyu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, naglabas ng gininto ang liwanag ang katawan ni Qinyu, at ang kanyang kanang kamao ay umuumbok na may mga ugat na parang dragon. Ang espiritual na kapangyarihan ay natipon sa kanyang kanang kamao, handang sumabog sa pinakamalalang suntok anumang oras. Ngunit sa sandaling ito, ang layunin ng pagpatay sa katawan ni Qinyu ay bumulaga sa demonyong halimaw na ito. Ang malaparol nitong mga mata ay biglang bumukas, at 2 sinag ng liwanag ang bumaril patungo kay Qinyu. Nagbago ang ekspresyon ni Qinyu, at nagmamadali siyang nag-cross arm sa harap niya. Bang! Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog sa mga bisig ni Qinyu, at ang katawan ni Qinyu ay direktang pinalipad, bumagsak sa bundok. Nahulog ang malalaking piraso ng mga bumabagsak na bato, halos ibaon si Qinyu. Nagmamadaling bumaril si Qinyu mula sa mga bumabagsak na bato. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang mga braso niya. Ang kanyang mga braso ay tila nasunog ng apoy at nagbubuga ng mga butil ng puting usok.
Ang mga alon ng sakit ay nagmula sa kanyang mga bisig, at ang kanyang balat ay malapit ng mabulok.